Sa content na to mga kabutingting at mga ka-sounds, ang gagamitin lang natin muna ng sub output ay itong 3 and 4. Ito. So kabit na natin to sa 3 and 4. Yan. 3 and 4. Yan. Sa mga ka-sounds, hindi natin nilagyan yung ng XLR papunta sa main mix, main out. Wala tayong output sa main out. Dito lang tayo nagkabit sa sub out. Yan. Yan. 3 and 4 ang ginamit natin. Gagamitin natin na mixing console, itong Mackie BLC Pro. Yan, 16 channel. Yan. Ito. Yan. Tapos ito yung kanyang ito yung main mix. Tapos ito yung mga subgroups, master fader. Itong apat na to. So meron siyang 8. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ito 1 and 5 nakaparallel lang yan sa isang fader na to. So yung 1 and 5 na output ng subgroups magkasama po sa isang fader yan. Tapos yung 2 and 6 magkasama sa isang fader. Tapos 3 and 7 magkasama sa isang fader yan. At saka itong 4 and 8 yan kasama. Tapos pipindutin nyo lang to para tutunog yung pag naka-press yung mga left and right na yan. Yan. Pero sa demo na ito, gagamitin lang muna natin itong 3 and 4. Itong 3 and 4 na itong master fader na to. Yan. Yan. Mga ka-sounds, ano nga ba po ba ang subgroup? Ang subgroup po ay mga mixed buses po yan. Mixed bus destination po yan. Kung saan pwede nating i-route ang mga channel output. Yan po yan. Ang mga audio channel natin ay pwede nating iproseso at pwedeng may proseso sa punto na pwede natin siyang lagyan ng effects tulad ng mga equalizer at mga compressor o compression. Pwede natin ganyan. At ang subgroup fader, siya ang mag-a-adjust ng volume ng mga channel na naka-route sa grupo. Ito sa gawin nating demo na to, halimbawa lang, itong ating channel 1 hanggang channel 6 ay mga drums. Halimbawa, ito yung kick natin, ito yung snare, hi-hat, yan, mga floor tom, mga side tom, yan, tapos yung mga cymbals natin, halimbawa yan. Halimbawa, ito yung kanyang mga volume na nakaset. Tapos patutunugin natin siya sa 1 and 2 ng ating subgroups. So press lang natin tong kanyang 1 and 2 lahat yan. Yan. Lahat sila tutunog sa ating subgroupings na 1, 2. So dito siya tutunog siya dito. Dito sa 1 and 2. So ito makakakontrol sa kanya itong dalawang master fader ng ating subgroup. Yan. Tapos halimbawa naman ang remaining naman natin na iba pang mga channel mula dito sa 7 angat natin at may halimbawa na i-configure na natin yung kanilang mga volume. Yan, ilagay na natin yung mga volume nila. Halimbawa ito lang yung ginawa natin Tapos i-assign natin sila sa subgroupings na 3 and 4. Yan. So, pe-press lang natin yung 3 and 4. So, 3 and 4. Yan yung 3 and 4 natin. Yan, 3, 4. So, lahat sila naka-assign sa 3, 4. Yan naman yung mga vocals natin.
Tapos ito yung halimbawa lang po to. Tapos itong ating mga ano, mula 7 hanggang dito yung mga vocals na ginawa natin ay makokontrol lang ating master fader na 3 and 4. So siya magkokontrol ng volume niyan. Yan. Pero itong ating subgroup, hindi po yan lalabas sa main mix natin. Hindi po siya lalabas sa main mix natin. Hanggat hindi natin pinipindot itong left and right na to. Yan. So, halimbawa, naka-volume itong main mix natin. Tapos 3 and 4 lang. So, 3 and 3 4 itong button na 3 4 yan ng ating groupings. Tutunog siya. Halimbawa, may nakakabit doon sa likuran natin sa 3 and 4 sa subgroup out natin. Doon sa tutunog sa, halimbawa, mayroon tayong nakakabit doon sa tutunog sa 3 and 4 na yan. Pero hindi siya tutunog sa ating main mix kasi hindi natin pinipindot. Pero hindi natin pinipindot pa itong left and right. So ito si yung pinaka na button na to para tumunog siya sa ating main mix. So pag pinindot mo to, left and right, tutunog siya sa ating main mix. Pag pinress in natin, pinalubog natin yan, tutunog siya. Yung ating subgroup out, pwede rin natin isang gamitin ng mga output pa para pangkabit din sa iba pang mga amplifier natin sa mga powered speaker. Pwede natin isang gamitin, optional din na pwedeng gamitin na ganun. Ang kagandahan naman sa mga subgroupings, nakaset na yung mga fader na yan ng ating mga, tulad na sinabi mo kanina, halimbawa hanggang dito yung ating drum. Kung ano yung setting na naandyan, na nakalagay na dyan sa mga volume at sa ating mga onboard na equalization na to, at sa mga ano pa man na kinabit natin ng mga compression, fixed na siya. So makokontrol natin dito na lang, hindi natin sila i-volume ng, so sabay-sabay na sila dito ng volume natin. Yung mga subgroup na yon. Ito yung mga group ng vocals naman, sabay-sabay na natin silang i-adjust dito. Hindi na natin sila gagalawin ng individual. So sama-sama na silang tutunog dito. Yan. Nagkabit lang po tayo dito sa channel 3 at saka sa channel 5 ng patugtog lang po para ma-testing lang natin. Tapos sa ating cellphone, patugtog lang. So channel strip 3 at saka channel strip 5. So ayan po na na siya. Naglilit na, sabihin meron ng signal na nakapasok po diyan. Ayan. So tapos ito naka-assign siya sa 3 and 4. Pinless na natin tong 3 and 4 ng 3 and 5 ng channel 3 at saka channel 5. So ayan. Tapos angat na natin yung pinaka subgroup main fader to 3 and 4. Kita. So ayan, 3 and 4 yun. Itong dalawang to mag-control. So left and right po yan, no? Yan. Ito yung kabilang tumutunog, itong kabilang sa powered speaker natin. Pag binaba ko to, kabila naman. Doon naman sa babandang doon sa taas naman na yung kabilang speaker naman sa. So yan. Ito nga yung tumutunog na yung sa harap ko. Tapos yung nasa taas kabila naman. Sabay sila. Tapos, eto, magagamit din natin ng panning niya. Yan, pag pinan natin itong dalawa. Yan.
So tumutunog yung naandun lang sa may bandang kanan na speaker. Yung tumutunog yung naandun lang. So pag pinaling naman natin dito yung paning sa kabila, ito naman yung tumutunog yung nasa harapan ko. Ito naman siya. Pero yung ating main mix, yung ating main mix natin wala po yan. Kasi hindi natin kinabitan ng speaker yung ating main mix out. Yan. Pero pag halimbawa gagamitin mo rin ng main mix out, pipindutin mo lang tong left and right na to. Yan ang pinaka main mix natin eh. Pag pinindot mo to, saka bawa dalawang nakapasok sa kanya 3 saka 5. Pag pinindot ko tong 3 saka 5, tutunog na siya sa ating main mix. Kasi ano na siya sa ating naka-connect na kumbaga. Main mix natin, tapos naka-press din tong 3 and 4 ng subgroupings natin. So tunog din siya doon sa output ng ating subgroups. Tutunog din siya. Kasi naka-press tong ating subgroup 3-4. Yan. So kung halimbawa hindi mo siya patutunogin sa main mix, press out mo lang tong main mix na left and right na to. Left and right. So, yan. Auto mode activated. Tapos po yung 1 and 2 naman, pag ginamit nyo naman yung pinaka-output ng subgroupings, ito naman ang gagalawin ninyo, 1 and 2. Kasi doon sa likod niya, 8 ang subgroup out niya. So nakaparallel lang yung 1 and 5, 2 and, tapos yung 2 and 6, yung 3 and 7, and 4 and 8, lang siya. Pag kinabitan nyo. Tapos pagpapatunogin niyo, basta pipress niyo lang itong subgroupings na kung saan naka-assign. Halimbawa yung kalahati ng ating board, 1 to 7, halimbawa 1 to 6. Papatunogin niyo siya sa subgroup na 1 and 2. Yan. Lahat kailangan nakalubog sa 1 and 2. Tapos yung the rest na ating channel sa 3 and 4 naman. I-press nyo lang yung 3 and 4. So, lahat siya tutunog naman siya sa 3-4. Sa 3-4 natin. Tapos, doon sa kabila naman, sa 1-2 naman siya naka-assign na ating subgroupings. So, ito yung control natin, master subgroup fader natin to. Yan. Parang auxiliary din yung mga output na yun sa kada channel na Kaya lang sama-sama yung grouping, kagandahan lang yan kasi naka-groupings lahat ng kung alin naka-assign doon sa subgroup na yun, lahat yung tutunog doon sa groupings na yun. Yung kagandahan niya sa subgroup, sa mga groupings na yan. Sama-sama sila, halimbawa yung sa drum, sama-sama na sila doon sa subgroup na yon, sama-sama na yung control mo ng ating, hindi na sila maghihiwalay sa ating pinaka master fader, kumbaga yung naka-assign na sila doon sa groupings na yon ng mga drum, at groupings naman ng iba pang bawa vocals, o naka-group din yung sa iba pang instrumento. The best. Sa mga
mga ka-sounds at mga kabutingting, hanggang dito na lang po ang ating content na to tungkol sa mga groupings. Kasi ito ni-request din ng isang ating subscriber na ipaliwanag din daw kung ano yung pinaka subgroup out isama din sa content. Kasi syempre minsan may mga content na pinapaliwanag lang yung kung paano ginagamit yung bawat channel strip sa subgroupings, pero hindi ganun ka detalyado yung pagkakapaliwanag. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye na po.